So, praise God. Ano po? It's such an honor na dati lang, nakaupo lang din ako sa katulad ninyo. Pero ngayon, nagsasalita na rin ako dito. Praise the Lord. Dahil si Lord talaga po ang tunay na nagpo-promote. Amen po ba? Amen. So, today po, we are going to talk about contentment in Christ and finding true satisfaction. So, sa buhay po natin, napakarami po talaga nating mga kabisihan sa buhay, na minsan nakakalimutan natin magpasalamat sa ating Panginoon, na yung mga pinag-pray natin, ganito na pala, nandito na pala, answered prayer na pala, and yet hindi natin nakikita. So today po, we are going to talk about paano nga po ba natin mahanap ang tunay na satisfaction sa ating Panginoon. So let us read or let us open our Bibles in Philippians 4:10 to 13. Philippians 4 verses 10 to 13, sinasabi po na, I rejoice in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. Okay. Now that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content, and I know how to be brought low. I know how to abound. In any and every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need, and I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about true joy and peace are not found in money, position, or possession. They are only found in Christ. Sino po ang nag-agree? Amen po ba? So, sira na. Sorry po. Okay, so, tunay po na ang tunay na kaligayahan ay hindi natin nakikita sa pera, hindi natin nakikita sa posisyon ng trabaho natin. Ang tunay na satisfaction ay makukuha lamang sa ating Panginoon. So, sa panahon po natin ngayon, halos lahat na po nahuhumalig sa tinatawag natin social media lifestyle. Ano po? Lahat na po tayo may mga cellphone. Tama po ba? Sino pong wala pang mga cellphone dito? Ay, hindi ko bibigyan. Pero, magpasalamat pa rin tayo na wala tayong cellphone kasi nabubuhay pa rin tayo sa history. Okay po, so, dahil po sa mga napapanood natin sa social media, of course, may mga bagay tayong mga nakikita na na-apply na din natin sa ating mga sarili. So, one example po is that yung pagiging or kagustuhan na makuha isang bagay. Sino po ba dito ang merong or gustong bumili ng iPhone 20 Pro Max? O, bakit kayo tumatawa? Sino ang may iPhone 20 Pro Max? Wala, kasi hindi pa po yun nag-e-exist. So, probably po, 5 years from now, meron na. So, sabihin na po natin, ano po ba yung latest ngayon na iPhone? O, iPhone 17. So, di ba po ngayon, ang dami ng ads in regarding of that iPhone 17. Like, ang ganda ng camera, ang ganda ng mga features, napakaraming space. So, minsan, naghahangad tayo sa ating puso na, gusto ko rin nun. Paano ko yung makuha or what, ganito, ganyan. Siyempre, nagtrabaho ka, nag-ipon ka, kung ano nung ginawa mo, hindi ka kumain sa tanghali, hindi ka kumain sa gabi. May iPhone ka na, praise the Lord. Pero nung nangyari, maglalakad ka na, garo ka na sa, iPhone na ako. Okay, so, meron ka ng cellphone, and then nung nakuha mo na yung gusto na yon, ang dami mong napapansin na, ano ba yan, ang bilis malobat. Ano ba to? Walang charger. Hindi available. Bumili ka ng kahon, cellphone lang talaga yung nabili mo. Walang charger ka, bumili ka ng charger. Nung nakabili ka na ng charger, naisip mo, parang gusto mong may earbuds din. Siyempre, naghangad ka naman, okay, bibila ko ng earbuds. Nung nagkaroon ka ng earbuds, ano na naman ang hinahanap mo? Ay, magagasgasan yung cellphone ko. Bibili ako ng screen protector. Tapos nung nakita mo naman na, ay, mahuhulog ko to, ano kaya pwedeng
bumili ka na naman ng phone case. So, hindi po about sa iPhone po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay about sa mga needs. Katulad din po na may mga motor. Sino po yung may mga motor dito? Yan. So, katulad din po noon, kakabili pa lang ng motor, kung ano-ano na agad ang nakikita na, ay, parang gusto kong palitan to. Meron ba dito mga bagong mga pyesa? Pati rin sa sa ating mga way ng pananamit and sa mga needs natin, sa lifestyle natin. So, pare-pareho tayong naghahanap ng kakontentuhan and satisfaction. Pero, have you ever felt na parang parating na lang may kulang? Amen po. It's like, you are looking for contentment and satisfaction pero hindi mo mahanap-hanap. Try ka na ng lahat ng bagay pero hindi mo mahanap. Because the only answer ay hindi doon makikita sa mga material na bagay na yun, kundi tanging kay Kristo lamang. Amen. Amen. So, ever wonder po ba kung saan po ba nagmumula ang paghahanap natin ng satisfaction sa mga bagay sa mundo? So, let us discover. Saan nga po ba talaga? So, these are the three main problems po kung bakit po ba tayo nakaka-feel or saan nga ba ang root cause kung bakit tayo nakaka-feel ng discontentment or hindi pagkakontento sa mga bagay. So, number one po is idolatry. Are you familiar po with the word idolatry? Pag sinabi po natin idolatry, this is the things created as the source of our happiness and fulfillment instead of God. So, ano po ba yung mga created things? It could be sa pera, iba po, masyado tayong nag-focus sa paghahanap ng pera, sa relationship, sa mga tao na, sa mga mahal natin sa buhay, na silang-sila na lang ang parating nating iniisip, iniintindi, and sa trabaho, and sa atin din pong way na mamuhay. So, sila po yung pinagmumulan natin ng source of happiness and ng fulfillment natin. Kaya po, pag dumating po yung problema, pag nagkaroon po ng downfall sa relationship natin, minsan nakaka-feel po tayo na wala na, it's over, wala, ayoko na, wala na. Kaya ganun po, it doesn't make us happy anymore because pag doon po tayo nag-focus, it will become, we will be completely discontent because ang focus po natin sa mga ganong bagay will never really satisfy. Because sabi nga po sa Jeremiah 2:13, my people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns. Broken cisterns that cannot hold water. So, kinompare po yung mga bagay-bagay ang ano po kasi nito, ang background is that yung mga Israelita po is that meron po silang mga pinagpalit nila si Lord sa mga Diyos-Diyosan po, and sinabi ng Panginoon na they have forsaken me, the spring of living water. And kinompare ni Lord yung kanilang mga Diyos-Diyosan sa broken cisterns. So ano po ba yung broken cistern? Ito po yung itsura ng broken cisterns. Ito po yung istakan ng tubig ng panahon na syempre po kasi matagal po yung tag-ulan. Nasa disyerto po sila. Tama ba kuya? Tapos yun po, dito po sila nag-i-stock ng water para po sa kanilang pangkabuhayan, sa kanila pong daily living. And it is broken. Kinumpare ito ng Panginoon sa broken cistern. Because kapag po kayo mayroong tubigan na basag, makaka-feel po ba kayo doon ng tubig? Hindi. Kasi it's either matatapon yung tubig or sabihin natin ito po kasi istakan siya ng tubig. So meaning, dito lahat iniipon ng tubig. So kapag sira po yung cistern niyo or yung jar niyo, pwede pong masira yung tubig sa loob. Di syempre po pag ininom ninyo yung tubig na yon, parang ang pangit ng lasa, hindi siya nakakapag-satisfy ng thirst natin. And sabi ni Lord, kinumpare ni Lord ang sarili niya sa the spring of
living water. Because ang spring po baga ng is flowing, hindi po siya nauubos. But ito pong broken sister na to, nasisira yung tubig, nauubos, and of course, pag ininom mo, hindi ka rin talaga, kumbaga, mag-quench yung thirst mo. So, it's like expecting daw po a broken bottle to quench your thirst, it will always fail you. One of the example po is that, yung mga pag-worship po natin sa word na if only. Halimbawa, yung mga single people po natin dito, who's with me? Mga single people. Okay po, so, may mga tao po dito na nagsasabi na, if only daw ngayon, nagpakasal na ako ngayong year na to, siguro, ang saya-saya ko na ngayon. Or like, if only ngayon, meron akong magandang kotse, kasi nakamotor lang ako, ang init-init, nauulanan ako. So, puros po tayo sa word na if only. And then, kapag sa mga naghahanap po ng mga relationship during this time, you started to idolize the person or the relationship na naniniwala tayo na kapag nakuha na natin sila, it will be, masasatisfied na tayo. Halimbawa, yun na nga po, yung sa nagkaroon ka ng motor, dati pinagpipray mo lang magkaroon ka ng bike. Tapos nung nagkaroon ka na ng bike, gusto mo medyo mabilis na, kaya nangarap ka naman bumili ng motor. Tapos nung nagka-motor ka na, ang dami-dami ng problema. Ano ba yan? Kasi ang ulan-ulan, nauulan na ako, pumunta ako sa church, basa na ako. Tapos nung nagkaroon ka ng kotse, gusto mo na magka-airplane. Wow, grabe talaga. So, kapag po, doon natin nilagay yung focus po natin, kapag when they inevitably disappoint you, or kapag may mga arguments kayong nakuha, or may mga arguments kayong na-face sa relationship ninyo, your world feels like it's crumbling because sa kanila ninyo nilagay yung hope and happiness ninyo. And kapag naman po sa mga bagay, kung ano-ano lang po talagang hahanapin natin. Sinabi po kasi ni Charles Spurgeon na a sinner's heart is far from satisfaction. Hindi po talaga tayo masasatisfied. So, next one po is pride and self-sufficiency. Ito po yung mga moments po na sinasabi natin na, ay, deserve ko to. Gusto mo bumili ng phone? Sige, mag-iipon ako kasi deserve ko to. Magta-travel tayo kasi deserve ko to. So, kahit wala naman po tayong ginagawa, akala natin deserve pa rin natin. So, discontent daw po comes from a proud heart that believes that we are in control and we deserve this type of life. So, kaya po, when things don't go in our way, our pride is hurt. Ano po yung mga example? Halimbawa, nagplano ka ng mag-outing. O ngayon, nagplano kayong mag-outing. Tapos biglang umulan. Kaya parang like, ano ba yan? Pinagplanuhan ko na lahat, pinaghandaan mo na lahat, pero like, it didn't go your way. Kaya, syempre, anong nangyari? Na-disappoint ka, nasaktan ka, we get angry and discontent because we are relying on our own power instead of humbly trusting the Lord sa plan niya and sa strength niya. Halimbawa, pinaghandaan mo yung yung isang proyekto sa trabaho, and sigurado ka na mapopromote ka or makuha mo na yung promotion na yon na pinag-pray mo na lahat, pinaghandaan mo na lahat ng mga materials mo, ng mga equipments mo, pati yung place na pag-aanuhan mo, pag-performan mo, ready na lahat. And then dumating yung time na yung day of your promotion, and then iba yung nakakuha ng promotion na yun. And you became bitter, nagalit ka, ano ba yan? Bakit ganun? Bakit ang unfair? Kasi lahat naman ginawa ko, lahat naman binigay ko na yung best ko. But then, discontent stems from pride. Na yun na nga po, I worked harder, and deserve ko naman to, bakit naman hindi binigay? Kaya,
doon na lang po tayo nag-focus. Kaya hindi po tayo kumbaga, hindi tayo nagkakaroon ng peace sa heart natin because nag-rely tayo sa sarili nating strength. And that, instead na pagtiwalaan natin si Lord sa planong pinagkaloob niya, nag-rely tayo doon sa sarili nating strength. So katulad po ito nung ulit-ulit po ni Pastor na ginagawang example po, yung yung lalaki po baga na pupunta sana sa isang work niya, tapos nasiraan siya ng kotse, malilate na siya sa flight niya, tapos hanggang umalis na yung flight niya, it's too late na, and he felt so angry na, ano ba to? Ready naman ako, bakit ganito yung nangyari? But then, nalaman niya na yung aeroplano pa lang supposed to be sasakyan niya is like crash po. So, di ba, concern na concern yung pamilya niya na, buti nga yan, hindi ka doon nakasabay. Kaya, yun po yung isang example doon na sometimes, hindi natin nakikita yung bigger picture ng ginagawa ni Lord sa buhay natin because we are only focusing doon sa lack. Okay, so, i-compare po natin ito, sinasabi sa 2 Corinthians 3:5, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from the Lord. So, galing lang po lahat sa Panginoon kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman niya yan po inaalaw kung wala naman po siyang magandang plano for it. Because, bilang mga anak po ng Diyos, hindi naman po tayo ni Lord pababayaan, lalo na kung ang lahat po ng tiwala natin ay nasa Kanya. So, next po is lack of gratitude. Ano nga po yung una na problems why we are discontent? Number 1 is idolatry, self-sufficiency, and third po is lack of gratitude. So, let's look at this donut hole po. Ang sarap, di ba? So, nagugutom na ako. So, sometimes po, discontent is what we feel when we only look at what we don't have. Katulad po nito, minsan, ano ba yan? Ayoko ng donut kasi may butas sa gitna. Pero hindi mo nakikita na meron pa palang mas masarap pang, mas masarap nga yan kaysa dun sa may feeling. So, gratitude naman po is the choice to look and appreciate of what we do have. So when we stop being thankful for the good things in our life, however small, and we naturally become discontent. Nakikita po tayong discontented kapag parati natin tinitignan yung wala tayo kaysa sa i-appreciate or maging thankful kung ano yung meron tayo. One example is that yung pagtingin-tingin natin sa mga tao sa social media na, yung isang yung professionals niya, kaedad ko lang, pero may bahay na, may sarili ng ganito. Ang yaman niya, may kotse na. Pero hindi mo alam, sarili niyong bahay, may kotse din naman kayo. Hindi niyo lang ginagamit. And meron din kayong mga, halimbawa sa mga kabataan po na nag-visit sa mga bahay ng kanilang mga friends na, ay, buti pa yung bahay ni classmate, ganito, ganyan. Ay, ang saya-saya ng pamilya niya kasi kompleto yung magulang niya. But then, hindi natin na-appreciate na sometimes, pinagkaloban naman tayo ni Lord ng magandang bahay, comfortable, na mauuwian natin, na makaka-feel tayo ng peace and quiet, na merong magulang na nagmamahal sa atin, despite na sabihin natin minsan na pagkukulangan tayo sa resources. So, it's a matter of changing perspective. So, instead na mag-focus po tayo doon sa wala tayo, tignan natin, kumbaga po, shift ninyo yung inyong view doon sa meron kayo and ipagpasalamat natin. Isa pa pong example is that nagpipray ka sa isang trabaho na makuha mo na yung work na yon. Tapos nung nakuha mo na, kung ano naman complain, ano ba yan? Ang liit-liit naman ng space, ano ba to? Ang sama-sama ng ugali ng mga ka-workmates, ano ba to? Ganito ganyan, puro complain. And hindi natin nakikita na, or hindi natin na-appreciate na, okay, ito na yung pinag-pray ko, nagkaroon ako ng trabaho, sumisweldo ako, na, kumbaga, nasusustain naman yung mga pangangailangan ko sa araw-araw. So, it's a matter po of shifting your view. Okay, so,
Sabi din po ulit ni Charles Spurgeon that God has so made the man's heart that nothing can ever fill it but God Himself. So si Lord lang po talaga ang makaka-fulfill ng ating discontentment or yun na nga po, yung mga lacks. So uncontentment daw replaces trust in God with reliance for something else. Kapag po tayo ay nadidiscontent, nagpo-focus tayo sa bagay na hindi para sa Panginoon, kaya po tayo nagiging discontented. So what is contentment? Ano ba ang contentment? So contentment comes from Greek word autarkes, which means self-sufficient. Or in dictionary, it is having the ability to live with sufficiency in any circumstances. Yung kaya na ninyong mabuhay na walang iniisip na kung ano-ano because, okay na to, ganon, sa lahat po ng circumstances. Pero hindi po yan yung gustong sabihin ni Paul nung sinabi niya po yung word na contentment. It's not about self-sufficiency, but Christ's sufficiency. Because tanging si Kristo lang ang nagbibigay ng tunay na kasapatan sa lahat ng panahon. Be it nasa mababa man tayong kalagayan, nasa mataas, nasa mahirap man tayo, or nasa ginhawa. Kaya ngayon po umaga, pag-aaralan naman natin yung tatlong katotohanan mula kay Apostol Pablo sa pagiging kontento. So number 1 po is, contentment is learned, not instant. So sabi po dito sa Philippians 4:11, not that I am speaking of being in need, for I have learned. I have learned in Greek is mematika. It is a present perfect tense, meaning it is used to describe a past action or event that has a strong connection in the present. So para po siyang nagiging bridge from the past sa ngayon. So, ito pong word na to is, ginagamit po siya, nagpapakita po ito ng process na isa pong prinsipyo na natutunan na ni Apostol Paul in the past and hanggang ngayon, na-apply niya pa rin sa buhay niya. So, contentment na natutunan ni Paul habang siya ay dumaraan sa iba't ibang karanasan. Kasi po dati po, mayaman na at respetado pong Pariseo, and yun na nga po, nasa kanila lahat ng fame, lahat ng pera, but then ngayon po is nasa bilangguan po siya. So yun po kasi yung context nung passage po natin. And nagsulat po siya ng letter as giving thanks, and ito po yung tinetestify niya po yung contentment niya sa mga pinagdaanan niya. So, hindi po dito sinasabi ni Paul na natural siyang kontento kasi natutunan niya po ito through his experiences. So, katulad din po niya, tayo din po dumaraan sa mga proseso din po ng pagkatuto. Sabi po sa God question, contentment doesn't come from possessing things but from our perspective in Christ. So, hindi po pala ang kakontentuhan na kukuha sa mga material na bagay, hindi sa mga sa pera, hindi sa pamilya natin, kundi tanging kay Kristo lamang. So, may mga instances po sa ating buhay na nandiyan na pero hindi natin makita kasi iba ang focus natin. So, katulad po ng mga Israelita sa Exodus 16 na di ba po galing sila sa sa Egypt, sa slavery po ng Egypt, and tinanggal doon sila ni Lord, and nasa wild po sila naglalakad papunta po sa promised land. And then puro po sila complain doon sa situation nila na sana ngayon kung nasa Egypt pa ngayon kami, ang sarap-sarap ng kinakain namin. Not knowing na tinanggal sila ng Panginoon doon sa pagiging slave na kumbaga po naglilimit sa kanila sa mga dapat pa nilang gawin. So everyday nagkakalob ang Panginoon ng mga mana, yung parang tinapay po,
na tinatawag na manna sa Bible. So, it is made of honey and tapos po nahuhulog po siya sa langit. Yun po. So, everyday po, nagpo-provide si Lord, nagsusustain ng kanilang mga pangangailangan. And of course, meron si Lord na mga instructions sa kanila, and yet hindi po nila sinusunod. So, it's a matter po of changing perspective na instead na isipin mo yung mga noon pa, na mga na-experience mo na wala naman ng masyadong natutulong sa'yo, na nagbibigay lang sa'yo ng stress, nagbibigay lang ng sakit sa ulo. Instead, let us shift naman po ang ating view sa Panginoon na okay, ngayon, buhay ako, nakakahinga ako, kumbaga, hindi masakit sa puso, meron akong pamilya, meron akong, kumbaga po, meron na akong trabaho. So, ipagpasalamat po natin yung mga bagay na currently na nandito na because that is also from the Lord. So, yun na nga po. Isa pong challenge po sa atin na huwag nating ikumpara ang ating mga nakikita, lalo na po sa social media. And kasi po, ang mga nakikita po nating success, nakikita nating mga bagay-bagay is hindi po instant. So, syempre, masyado na po tayo ngayon nasasanay because of instant na, pati yung mga pag-ibig sa mga dating, instant na din. So, wag po natin itong ikumpara ang ating buhay doon. Bagkos, atin pong i-shift ang ating mindset sa ating Panginoon because ang success po sa atin, ito ay dumarating sa pamamagitan ng disiplina at pananampalataya. And wag din po tayo na, kumbaga po, wag din po tayong mabother sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Sa halip na magreklamo tayo, balikan na lang po natin yung mga panahon pinagdarasal natin, yung mga bagay na dating wala tayo, na meron na tayo ngayon na pinagkaloob ng Panginoon. Example, yung pamilya. Dati nagpipray ka pa lang na magkaroon ka ng magandang pamilya, pinagkaloob na sa'yo ngayon, tapos ngayon nagreklamo ka na, ano ba to? Yung masama pala ng ugali ng asawa ko. Ganito pala yung mga anak ko, hindi na ako sinusunod. So, instead po of focusan natin yung mga negativities, let us shift let us be gratitude, magkaroon tayo ng gratitude sa pinagkaloob ng Panginoon. Let us learn that true contentment does not depend on our circumstances, but on the presence and sufficiency in Christ, of Christ in our lives. So sinasabi po ni Charles Spurgeon that you say, if I had little more, I should be very satisfied. You make a mistake. If you are not content with what you have, you will never be satisfied if it were double. So, kapag hindi po natin kayang i-appreciate yung mga bagay na already na nasa harapan na natin, mas lalo pong hindi natin ma-appreciate kapag dinoble na to. Kaya po, tinuturuan tayo ng Panginoon na mapasalamat sa mga bagay na currently ngayon na meron tayo. So, kung halimbawa, kung sa trabaho, mababa ang sweldo mo, ipagpasalamat mo because that is your stepping stone. Kung baga po, binigyan tayo ni Lord ng pinagkatiwalaan tayo ni Lord sa trabaho na to, kaya magiging po tayong mabuting katiwala ng ating Panginoon. Kasi po sa mga simpleng bagay na ginagawa natin, nakikita din po yan ng Panginoon. And sabi nga po sa mga midweek nating mga messages, the Lord will reward you. Meron po na Diyos na nakakakita ng mga pagiging po nating faithful sa mga maliliit na bagay. Pangalawa po is, contentment is tested. Tested in both lack and abundance. So, sinasabi naman po sa Philippians 4:12, I know how to be brought low, and I know how to be abound. And in every circumstances, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and need. Sinasabi po ni Apostle Paul, ang salitang abound ay tumutukoy po sa overflowing supply. Para pong yung
yung fountain na nag-overflow. So, it is an overflowing. Ibig sabihin, so yun po, that is the meaning po ni Paul sa pagiging abang. Pero kahit po sobra o kulang, kahit po pala sumusobra na yung blessing, or minsan naman kahit nagkukulang tayo, pare-pareho pala yung tinitest ni Lord sa atin, sa puso natin. So, one example po is that si Job, di ba po kilala naman po natin si Job, nawalan po siya ng mga anak, nawalan siya ng pamilya, nagkaroon siya ng malubhang sakit, lahat na po kinuha sa kanya, and yet ano pong sinabi niya sa Job 1 verses 21, "The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." So, despite all those experiences, all those circumstances na kinaharap ni Job, natuto pa rin po siyang magpasalamat sa Panginoon. And meron pa rin siyang kagalakan because he knows na hindi siya ang may control ng buhay niya. Hindi niya hawak yung mga pangyayaring dumaraan sa kanya, bagkus hawak ng Panginoon yung kanyang buhay. So, tignan po natin or pagmasdan po natin yung mga tao sa paligid natin. Yung mga mahihirap po sa paligid natin na parang kahit na ganyan yung kalagayan nila, saya-saya pa rin nila, na kahit na wala naman silang makain sa araw-araw, they are so grateful kapag nabibigyan sila ng ganitong kaliit na bagay. And yung mga mayayaman na naman, na masyadong nagpapakalulong sa kanilang mga material na bagay, sa pera nila. So, aware naman po tayo sa mga nangyayari po sa atin, sa corruption, sa ating gobyerno. So, both po yung situation na yon, tinitest, sinusubok tayo ng Diyos kung kanino po ba nakaangkla yung ating mga puso. So, what is Paul's secret? Okay, sabi po din sa God question is that true biblical contentment is a conviction that Christ's power, purpose, and provision are sufficient. So, ang sikreto po pala ni Paul is that he recognizes that in every situation, lack or abundance is a test of faith. Tinetesting pala yung mga sitwasyon na meron tayo ngayon. Kaya, kung complain tayo ng complain sa mga bagay-bagay, meaning, wala kang, kumbaga, your sufficiency is for yourself, hindi kay Lord. Kaya, ang tunay po na contentment ay nakikita sa kung paano tayo tumugon sa dalawang yon, sa lack and sa abundance. So, when we are brought low, sinasabi po dito na ang pagkukulang ay pagsubok upang matuto tayong magtiwala at sa pagpo-provide ng Panginoon sa atin. So, instead na po na magreklamo tayo ng magreklamo, ituon natin ang pansin sa pagiging masinop at sa pagiging malikhain sa mga pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. So, one example po dito is that pagdating po sa pagdi-devotion, minsan po tayo ay nagkakaroon ng experiences na parang wala naman akong na-feel sa presence ni Lord kapag ganito, ganyan. Nagbabasa ako ng Bible, wala akong naiintindihan. But then, hindi ito about sa atin, but about sa Panginoon. So, let us give thanks because sa panahon natin ngayon, gumagawa si Lord ng mga bagay na minsan hindi rin natin na-appreciate. Like, meron tayong magandang church, meron tayong aircon sa loob ng church, while yung iba, kapag pumupunta sa mga churches, nakikita nila lahat ng mga dapat nilang makita. So, pag may nakita, ay, ang init pala dito, nilipat na sila ng church. So, hindi po natin tinitignan yung mga bagay na already nang nandiyan na, o ito, tinatag to ng Panginoon ng simbahan na to, and pinagpapala niya to in those little things. So, kapag naman po tayo ay nasa mataas na posisyon sa buhay natin, ang kasaganahan naman din ay pagsubok din
pagsubok din pala yung mga ganong bagay na kahit pala pinagkalooban tayo ni Lord ng napakaraming blessings. So, hindi rin po yung rason para tayo ay maging boastful in what we have. And kumbaga po, nagiging na din po tayong ma-pride. So, nakakalimutan na din natin na it is also isa rin pong pagsubok kung paano tayo magiging mabuting katiwala. So, tayo po ay magpakumbaba, maging mapagbigay, at maging malayo sa kasakiman. So, tanungin po natin ang ating mga sarili. That is a challenge for us na when I have little, am I thankful and do I trust the Lord? And when I have plenty, do I stay faithful and humble? So ano man po ang ating kalagayan, ang sagot po nito ay parati lang po dapat si Lord. Na because the Lord is sufficient in us, in everything. So sinasabi po ni J.C. Riles na contentment is the rarest jewel, and he who has it finds heaven on earth. So yun po yung sinasabi niya. Kaya po, sinasabi din sa Philippians 2:14 that do everything without grumbling and arguing. So instead na po na magpara-complain po tayo, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon sa mga pinagkakaloob po niya sa atin. So pangatlo po is that contentment is found in Christ's strength. So, sinasabi po sa Philippians 4:13, napakasikat po ng 4:13 na ito, na I can do all things through Him who strengthens me. So, sinasabi po ni Apostol Pablo na I can do all things. In Greek, ito po ay panta isyo. Ito po ay hindi ibig sabihin sa lahat ng gusto niya, pwede niya nang magawa through Christ. So, meron din po itong kalimitan. So, ano po ba yung sinasabing all things? Pag sinabi po natin all things, hindi po ito yung, so ibig sabihin all things pala pwede na akong lumipad. Try ko mamaya. Tapos, baka pwede nang magbuhay ng patay, mga ganon. So that is not po yung mini-mean ni Apostle Paul nung sinabi niya to. Kundi ito po yung lahat ng bagay na naayon po sa kalooban ng ating Diyos. And under po ng guidance and power po ng ating Panginoon. So, lahat ng lakas para gawin iyon ay nagmumula lamang sa ating Panginoon, hindi sa sarili po nating lakas. So, pag sinabi naman pong strengthens, ang minimi naman po dito ni Paul is to enable or to empower. So, kaya po ba natin i-empower ang sarili natin sa sarili din nating lakas? Siguro, yes, pero it will not suffice for in the long period of time. Kaya natin i-motivate na, okay, magre-review ako ngayon kasi mag-exam kami bukas, kaya ko to. So, during those periods of time lang, pero hindi natin siya forever, kumbaga po, madadala. So, pag ang sinasabi po ni Paul dito na strength, it signifies an infusion of strength, not from our own strength, but from an external source, which is sa case po na to, galing po kay Kristo, yung lakas niya. That enables us believers po to do what we could not do on our own. So, hindi po pala galing sa sarili nating wisdom, sarili nating lakas, yung kumbaga po, pagiging kontento natin sa mga bagay-bagay. Yung true joy, yung true satisfaction, yung true peace, we cannot achieve it in our own strength, but through Christ na nagbibigay ng strength. So marami pong tao ang gumagamit nitong Philippians 4:13 na to at iniisip na ito daw po ay success verse. Kaya pag may mga exam, may mga sports, or may mga events na i-attendan natin, ginagamit natin to, parang ginagawa pang manifestation that I can do all things through Him who strengthens me. Pero ang konteksto po nito ay contentment na ang kakayahang mabuhay ng may kapayapaan at kasapatan sa anumang sitwasyon, be it in need,
in abundance or in hunger and in plenty. So, si Hope po ay isang perpektong halimbawa. So, yun na nga po, matapos niyang mawalan ng lahat, ng kayamanan, ng mga anak, ng kalusugan, sinigaw niya pa rin na nasa kapangyarihan ng Panginoon ang magbigay, mag-alis, at purihin ang pangalan ng Panginoon. So, hindi niya po ito nagawa sa kanyang sariling lakas, kundi sa biyaya ng Panginoon na nagpapalakas sa kanyang espiritu upang manatiling tapat sa kabila po ng mga pinagdaanan niyang pagsubok. So, another pong example ay makikita ito sa isang pasyente po na nasa hospital na meron pong malubhang karamdaman. So, kung tayo po siguro nandoon, yung ibang tao may isip nila na parang wala na akong pag-asa. Lord, kunin mo na lang ako. Wala naman akong magagawa. So, ang lahat ng bagay na kanyang kaya sa pamamagitan ni Kristo ay hindi pagalingin ng mag-isa ang kanyang sarili, kundi harapin ang araw-araw na sakit ng may pag-asa. So, tatanggapin niya po yung tulong ng ibang tao na walang kahihiyan at mananatiling mapagkumbaba at mapagtiwala sa kabila ng kanyang pinagdaraanan sa pagkaunawa sa plano ni Lord. So, plano pa rin pala talaga ni Lord. So, ibig sabihin po, sa everyday pong naghihirap yung isang pasyente sa hospital, hindi niya po nakikita kung kailan po ba siya pagagalingin ng Panginoon, kundi nakikita niya yung lakas na binibigay sa kanya ni Lord na harapin yung panibagong araw na pinagkaloob ni Lord sa kanya. And pinagdadalahan ng Panginoon yung pasyente na yun ng mga tao upang tulungan siya. So, yun po yun, na ang lakas po natin ay hindi nagmumula sa positibong pag-iisip lamang, kundi sa supernatural po yun, nakapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kahit kung anong gawin natin pag-motivate sa sarili natin na kaya ko to, hindi mo kaya yan. Kasi nagtitiwala ka sa sarili mo, hindi sa lakas ni Kristo. So, ang talata pong itong, I can do all things through Him who strengthens me, ay hindi po magic spell for our worldly success. Kundi isa po itong pangako ng divine strength ng ating Panginoon para po tayo ay faithfully na mag-endure sa lahat ng circumstances na pinagdaraanan po natin. So, nararapat lamang po na tama din po ang paggamit natin sa kontekstong ito na ang pag-asa at kapangyarihan ni Kristo sa gitna ng anumang hamon ay hindi sa sarili nating lakas. So, it says here po that true contentment and victory are not seen in what we have. Ang tunay daw pong katagumpayan ay hindi nakikita sa kung ano ang meron tayo ngayon. Hindi porque nagiging na tayong, kumaga po, nakakaangat-angat na tayo sa buhay, that is already it. But it is in who is within us. The Christ who empowers and strengthens us in every situation. So, ang tunay pong contentment at katagumpayan ay hindi po sa kung anong meron tayo, kundi sa kung sino ang nasa atin, which is si Kristo. So, in conclusion, contentment po is not something that is bought, wished for, or seen sa paligid po natin or sa social media. But it is a spiritual skill that is learned through life's trials na natitest po both in lack and abundance, and that is only found in Jesus Christ. So, hindi po ito tungkol sa pagiging nating perpekto o sa pagkawalang kibo sa mga nangyayari sa buhay natin na ay, wala na akong pakialam kung ano pa man ang gawin, si Lord na ang bahala. It is about a radical transformation of our heart. Sa pagbabago po ng ating puso, sa pag-shift ng ating perspective na from worshiping those idols to trusting our one's ability and for being ungrateful.
patungo doon sa buhay na nakasentro sa ating Panginoon. So it's not about us. Sabi nga po sa awitin natin kanina, it's all about you, Jesus. So hindi po ito tungkol sa ating kundi sa ating Panginoon. Ang sikreto ni Paul did not come from himself, but from God who strengthens him. Because contentment is learning to say with a full heart that Christ is sufficient for me, no matter what happens. So, maaari po na sa panahon ngayon, sinasabi po sa inyong mga puso na, or baka po may mga question po sa inyong sarili na, what if wala na talaga? What if wala na talaga ang pag-asa? Paano kung ubos na yung lakas ko and wala na talaga? It's all over. I failed and hindi ko na kayang umahon pa. So, ang kasagutan po dyan ay hindi po talaga natin kaya sa sarili po nating lakas. And wala po talaga tayong magagawa sa sarili po nating kakayanan. Ngunit, ang magandang balita po is that hindi na po tayo umaasa sa sarili natin. Amen po ba? Hindi na po nakasentro sa ating wisdom, sa knowledge, sa lakas natin, kundi sa ating Panginoon. And the Lord promises us in 2 Corinthians 12:9, therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Kay Kristo lang ang walang sitwasyon na walang pag-asa. Kay Kristo lang may situation na hindi pwedeng masolusyonan, because it is Christ who gives us strength in every situation. So, amen po ba? Amen. So, maaari po ba tayong tumayo and let us pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise your name, Panginoon. We glorify you, Lord God. Panginoon, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Lord, na nagbigay, Panginoon, sa amin, Lord, ng panibago, Lord, na wisdom, Lord God, na nagmumula sa iyo. We thank you, Panginoon, sapagkat ang salita, Lord, namin na pag-aralan ngayon, naging kalakasan muli, Panginoon, sa amin, Lord God. Lord, we come before you today, Panginoon, with hearts, Lord God, na naglulong, Panginoon, sa tunay, Lord, na kapayapaan, Panginoon, sa tunay, Lord, na joy. And Lord, we confess, Panginoon, na marami man, Lord, na mga oras na kami, Lord, naghahabol, Panginoon, sa mga material na bagay, Lord, sa mundong ito, sa pera, Panginoon, sa trabaho, Lord God, sa possession, Panginoon, even, Lord, sa tao, Panginoon, sa relationship, Lord God. Lord, tunay, Panginoon, at we acknowledge, Lord God, na wala na, Panginoon, na ibang makapagsasatisfy sa amin kundi ikaw lamang, Lord God. And, Panginoon, we tinataas namin, Panginoon, ang mga bagay na ito, Lord, because ito, Panginoon, sometimes nagbibigay sa amin, Lord, ng kasiyahan, Panginoon, pagkus, Lord, hindi sa pangmatagalan, Lord, na panahon, Panginoon. And Lord, it will always leave us empty, Lord God. And so, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon. Sa mga times, Lord, na kami nagko-complain, Panginoon. Nagko-compare, Lord God, and nagda-doubt, Panginoon, sa mga biyaya mo, Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga puso. Hallelujah, Jesus. Today, Lord God, we lay down our pride, Panginoon. Our anxieties, Lord. Lahat, Lord, ng greed, Panginoon, sa aming mga puso. Lahat, Lord, ng worries, Panginoon, itinataas namin, Lord God, sa iyong paa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We ask and pray, Panginoon,
that in every circumstances that we have, Lord, turuan mo kami, Panginoon, na maging kontento, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na in every season, Panginoon, sa panahon man, Lord, ng kakulangan, o sa panahon man, Panginoon, ng kasaganahan, Lord, we pray that you fill our hearts with gratitude, Panginoon, sa kung anong meron kami, Panginoon, at patuloy, Lord, na magtiwala sa iyo, Lord God. Patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, na magpasalamat, Lord God, sa panahon ng kasaganahan, Lord, and patuloy, Panginoon, na isurrender sa iyo, Lord, lahat. Hallelujah, Jesus. And Lord, we ask, Panginoon, for your strength sa panahon, Lord, na kami ay napanghihinaan, Lord God. Hallelujah, Lord. Jesus, we pray na kami man, Lord, humaharap, Panginoon, sa mga physical, Lord God, na pangangailangan. Lord, we pray na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na sumama, Panginoon, sa amin. Ang kalakasan mo, Lord, ang patuloy namin, Lord, na maranasan. Jesus, we acknowledge your presence, Lord God. Hallelujah. We thank you, Panginoon, sa araw na to. And we pray, Panginoon, na anuman, Lord, ang mensahe, Panginoon, na aming na-receive. Patuloy, Lord, na tumatak, Panginoon, sa aming mga puso. Patuloy namin, Lord, na magamit, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. That you are sufficient for us, Panginoon. And you alone are enough, Lord God, sa aming mga buhay. Patuloy ka namin, Lord, na pinapasalamatan. And we declare today, Panginoon, that you are enough. And wala na kami, Lord, na ibang hahanapin pa kundi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Patuloy kami, Lord, na magpupurit, magpapasalamat sa iyo sapagkat, Lord, ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti noon, ngayon, at magpakailanman, Lord. At tunay na ikaw ang Panginoon na hindi nagbabago. And so, Lord, we can rely on your strength, Panginoon. We thank you, Lord God, sa opportunity ito, Panginoon. Padagos man, Lord, na ingatan mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord God. We praise your holy name. Sa iyo lamang namin, Panginoon, itinataas ang lahat ng ito sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.